What's up mga Boss Lods? Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ang boses sa likod ng channel na ito ay hindi AI. Well, ipagpatuloy natin ang kwento sa part 3. Sa gitna ng kabundukan ng isang mayamang pamilya ang na-encounter ni Lufan. Sinusubukang pakalmahin ni Uncle Gesikin na kanina pa nai-stress. Panay ang buntong hininga niya kakaisip kung saan sila hahanap ng isa pang kasama para makapasok sa pupuntahan nilang location. Sinabihan naman siya ni Uncle Gen na, kalma lang, malakas ka kaya. Basta ba't pumasok ka sa isa sa mga top 10 na academy siguradong bibigyan kanila ng napakaraming opportunity. Pero mukhang si Kinkyu ay sinukuan na ang pagpasok at umuo na lang sa mga sinabi ng uncle niya. Biglang may kumaluskos na siyang ikinagulat nila Uncle Ge. Agad-agad ay naalerto silang lahat para depensahan ang kanilang mga sarili. Lumuwag ang paghinga nila nang makita kung sino ang may gawa ng kaluskos. Si Lufan pala. Sinabi niya sa kanila na, relax, makikiraan lang po. Kahit sinabi ito ni Lufan ay hindi pa rin natinag ang pagdududa ni Uncle Ge. Si Lu ay madungis at halatang isang hunter din ng material. Duda siya kung napadaan lang ba talaga si Lu. Ang biglaang paglabas nga ni Lufan ay kaya nahinala kaya napaisip sila kung ano ba talaga ang intensyon ni Lu. Mukha ring walang kahit anong special power si Lu kaya inisip ni Sunge na maaaring malagay siya sa kapahamakan sa lugar na ito. Ngumiti si Kin at ipinakilala niya ang mga sarili nila. Kami ay mga members ng Kin family sa Jianghai City at meron kaming urgent request. Dahil nga desperado na sila, nakiusap sila kay Lufan na temporaryling sumali sa kanila. Wala siyang ibang gagawin kundi ang sumama lang sa Fortune Secret Realm dahil kulang lang talaga sila ng isang member. Meron din silang ibibigay na karampatang pabuya para sa kanya. Willing ang Kin family na bayaran si Lu ng 100,000 dragon coins. Nakuha nga ni Kinkyu ang atensyon ni Lu dahil dito. Kitang-kita ang excitement at ngiti sa kanyang muka. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang Fortune Secret Realm at ang pinakamayamang pamilya sa Jianghai City ay gustong makapasok doon. Isa lang ang ibig sabihin nito para kay Lufan. Ang final rewards dito ay siguradong rare. Ang tumataginting na 100,000 dragon coins ay ibibigay namin dahil kailangan kompleto ang members at yun ang requirements para makapasok. Siya namang sabi ni Q, sasama ka lang ay magkakapera ka na. Nakaharap na nga sila sa kulay purple na lagusan sabay tamang kumbinsi lang si Uncle Ge kay Lu na minsan lang siya makakatagpo ng ganitong opportunity. Tara na Lufan, ano pang hinihintay mo? Ang sabi ni Uncle Ge. Sinabi ni Lu na hindi naman siya masyadong interesado sa pera sabay sabing makikipagtulungan ako pero sa isang kondisyon. Gusto niyang ang magiging rewards ng Secret Realm ay ibabase sa kanilang individual performance. Sabay tamang ngiti lang sa pamilyang Kin. Nag-isip saglit si Kinkyu tungkol sa proposal na ito. Kung susumahin, halos lahat sila sa Kin family ay nasa level 20 at mukhang mas mahina rin naman si Lu kumpara sa kanila. Dalawa lang ang naiisip ni Kinkyu na rason ng proposal na ito. Confident si Lu sa sarili o sadyang mayabang lang talaga. At dahil nga gusto rin ni Lu na lumaban kasama sila, sinabihan siya ni Kinkyu na pwede pero kailangan ay makikipagtulungan siya at bilang pasasalamat ang ipinangakong 100,000 dragon coins ay ibibigay pa rin. Kinamayan nga niya si Lu at nagkaroon sila ng deal. Dahil okay na ang deal, silang lahat ay nagready na para umalis. Sa kabilang banda naman ay iniisip ni Lufan si Xiaoye. Kung ipapakita niya siya sa kanilang lahat ay siguradong mapapatrobo lang siya. Kinakailangan niyang itago muna si Xiaoye hanggang sa makuha na niya ang secret rewards. Sa ngayon ay hahayaan niya munang matulog ang kanyang dragon. Habang papasok sila ay tinanong ni Sunge si Lu. Napapaisip kasi siya sa kondisyon nito kaya nagtataka si Sun kung meron ba siyang weapon o kahit ano. Dahil nga sinisikreto ni Lu ang weapon niya, inilabas niya ang Ink Dragon Deer Antler Sword. Haba naman ang tawag dun. At kung gusto mo pang humaba ang kwentong ito, i-like at subscribe mo na kami. Anyway, ang level requirement ng weapon na ito ay intermediate at tanging Dragon Blood Warrior at Dragon Tamer lang ang makakagamit. Nakuha niya ito nung talunin niya ang tatlong Blood Lions, kaya nakakuha siya ng advanced treasure map kung saan doon niya nakuha ito. Pinuri siya ni Sunge dahil ang weapon daw niya ay extraordinary. Nung unay inakala ni Sunge na isa lang siyang material hunter, kaya naitanong niya kay Lu kung siya ba ay bagong transfer na estudyante. Si Kai-Er naman ay tila di natutuwa kaya sinabihan niya si Sunge na, ba't ba kailangan mong malaman ang mga bagay na yan? Sinabi pa niyang kapag gumalaw ng kakaiba si Lu ay siya mismo ang tatapos dito. Hanggang sa sila ay naalarma nang lumabas ang isang kamay mula sa ilalim ng lupa. Isa itong level 15 na decaying zombie na merong experience na 620 points. At hindi lang nag-iisa ang zombie na to. Maraming zombie pa ang nagsilabasan mula sa lupa. Hayok na hayok ang mga ito sa dugo at
sobrang agresibo. Isang batalyon ng mga zombie ang sumugod sa kanila. Mga nabubulok at kahilahilakbot na itsura ang tumambad sa kanila. Nagsisiungulan pa nga ang mga ito at nadadapa-dapa pa habang naguunahan. Napakalakas na sabay-sabay na pag-ungol ang naririnig sa buong kapaligiran. Ang materials na makukuha mo sa mga zombie na ito ay Deadly Poison Sac at 256 Dragon Coins lamang. Meron silang special attack na tinatawag na Grapple Bite kung saan hindi makakagalaw ang target at patuloy na aatakihin. Lahat ng atake nila ay may effect na Corpse Poison kung saan patuloy na mababawasan ang buhay mo. Kapag naman namatay ka sa Corpse Poison effect, ikaw ay magiging decaying zombie din. Si Xiaojia na isang knight ay sinabihan ng kanyang uncle na mag-ingat habang patuloy na umaatake. Gamit ang kanyang shield ay binunggo niya ang mga zombie at nagsitalsika ng mga to. Nagpasalamat naman sina Sungi at Kai kay Jia, sabay inatake nilang dalawa ang mga zombie. Si Lufa naman ay inoobserbahan lang ang galawan ng team na ito. Mukhang ayos naman ang lineup lalo na si Sungi ay isang level 28 na warrior na malapit na ring maging second class. Inilabas ni Q ang golden staff niya at isang spell ang isinagawa niya. Ikinast niya ang Holy Light Star Rain. Ang spell na ito ay nag-iipon ng energy sabay ibabagsak ang Starlight Rain na nagdi-deal ng holy damage sa mga kalaban. Bukod sa malaki ang range ay hinihil rin ito ang mga kakampi. Napakaraming golden balls ang nagsibagsakan sa mga kalabang zombie kaya ganun na lang ang kumpiyansa ni Q. Sinabi niya kay Luna eto ang kayang gawin ng class niya. Isa siyang Holy Light Mage na isang hidden class kung saan kaya niyang umatake at mag-heal at the same time. Pero syempre, ang damage niya ay mas mababa kumpara sa mga mages at hindi pa rin ganun kalakas ang heal kung itatapat sa mga priest. Siya ay level 13 pa lamang kaya mas lalakas pa siya sa kalaunan. Kapag na-reach na niya ang mas mataas na level ay parang magiging 2-in-1 siya bilang mage at priest at the same time. Siguradong magiging isa siya sa pinakamalakas na combatants pagdating ng panahon. Biglay isang pagsabog ang sumira ng formation nila at alam ni Lufa na mula ito sa isang elite monster. Base sa pangit pakinggan ng mga tunog, mukhang marami-rami sila at ayun na nga, nagsilabasan na ang mga elite monsters. Kulay pula nga ito at nakita lang isa itong bloodthirsty zombie. Ang experience nito ay 40 points. Bukod pa rito ay meron tong Blood Corpse Poison Sac at 910 na Dragon Coins. Kakagatin ka nito at sisipsipin ang iyong dugo habang patuloy kang inaatake. At hindi lang yon, nakakapag-lifesteal din ito o ang pag-heal habang dinadamage ang target nito. Lahat ng atake ay may infection at kapag sila ay nag-bloodlust, ang mga creature na ito ay ililiksi kung saan tataas ang strength at agility nila ng 40%. Nang makita ni Sungi ang buong itsura ng elite monster ay agad niyang sinabihan si Kai na protektahan si Qin at Lu. Silang dalawa ni Xiao ang pumronta. Kahit anong mangyari ay hindi nila pwedeng hayaan na ang kalabang ito ay makalusot sa kanilang formation. Pumwesto na nga si Sun. Tumalon siya ng mataas sa ere sabay iwinasiwas ang malaki niyang Red Sword. Habang si Jen naman ay ginagamit ang shield niya sabay umatake gamit ang espada niya. Pero ito ang ikinasyak niya. Hindi niya mabunot ang espada niya sa nabubulok na katawan ng zombie. Ang nabubulok na laman ay nilalamo ng espada. Kahit anong pwersa ni Jia ay hindi niya ito kayang bunutin. Di nagtagal ay naabot ng nabubulok na laman ang kamay ni Jia. Pero tumayo lang siya doon dahil gusto niyang labanan pa din ito. Na-poison na din siya kaya naman si Q ay nagalala. Ang purification lamang ng isang priest ang makakapagpawalang bisa dito at walang magagawa si Qin dahil isa lamang siyang low-level na student. Nag-hysterical na si Jia habang tinatawag ang kapatid niyang si Sun para tulungan siya. Nakatayo lang siya doon habang pinapanood na lamunin ng kalaban ng kamay niya pati na rin ng weapon. Kahit busy sa pakikipaglaban sa mga zombie ay sinabihan siya ni Sun Gen na bitawan na ang espada. Napilitan na ding tumulong si Kai dahil sa puntong ito pati si Sun Ge ay mapopoison na rin. Kaya naman si Lufan ay hindi na nakatiis. Sinabi niya kay Sun Ge na wag nang abalahin pa si Kai. Ako na ang bahala. Oras na para ipakita kung sino ba talaga ang bida. Matapos gamitin ni Sungi ang Moonslash ay na-stuck din ang weapon niya sa katawan ng zombie. Ang parehong zombie ay inatake si Lufan at hindi man lang siya natakot dito. Naisip ni Sungi na nahihibang na yata ang batang ito. Sabay sigaw ng, "Nasisiraan ka na ba? Bumalik ka dito!" Ang pamilyang Qin ay walang nagawa kundi ang panoorin na lang si Lu. Hindi mawari ang pagmumukha nila. Magkahalong gulat at pagkamangha ang nararamdaman nila sa mga pagkakataong iyon. Gustong magsalita ni Sungi pero nauutal-utal siya dahil nga kanina'y minamaliit niya lang ang batang ito. Kala mo'y nasa action movie siya nang bunutin niya ang malaking pulang espada sabay iniabot kay Sun. Sinabihan niya ang lahat na wala na tong atrasan. Kaya napatanong na naman si Sun ng anong level ba talaga itong batang to? Imposible ata na ang isang bagong transfer na student ay may ganto kalakas na attack power. Sumagot si Lufan na isa lamang siyang level 14 na estudyante at sinasabi naman talaga niya ang totoo. Sinabi rin niya sa Qin family na pumunta siya ng Stone Plain para sa Great Entrance Exam. Sa likuran
naman ay makikitang namimilipit sa sakit si Ja at trinay ni Q na i-heal siya. Habang in-heal si Ja ay sinabi ni Q kay Lu na kung narito siya para sa great exam ay nangangahulugang pareho lang sila ng year. Pero alam ni Q na level 14 lang si Lu pero ang attack power niya ay mas mataas pa kumpara sa uncle niya na level 28. Hindi pa natatapos ang healing ay may zombing umatake kay Q. Agad na gumalaw si Kai-Er gamit ang pana niya pero si Lufan ay mabilis na rumesponde. Sinaksak niya ang zombie at tumalsik ito. Sinabi ni Lu sa lahat na ang level ng mga zombies ay mas tataas pa kaya siya ay popronta na rin para sa Kid family. Tinanong niya silang lahat kung okay lang ba sa kanila ito at natahimik na lang sila. Napapaisip tuloy sila kung si Lu ba ang nababali-balita sa chismis sa Shanghai City. Sumang-ayon naman si Kin Q sa suggestion ni Lu. Si Lu na classmate niya ang siyang magli-lead at popronta kasama ang kanyang uncle. Lumingon si Lufan sabay ngiti sa kanila. Tawagin niyo na lang akong Lu. Usually kasi ay tinatawag siyang bata o kaya naman ay fan ng mga ito. Papalalim na sila ng papalalim sa kadiliman pero si Lufan ay parang hindi man lang natatakot. Tahimik lang si Sun at si Ja naman ay pilit na tinutuloy ang quest kahit nahihirapan na habang si Kinkyu naman ay sumeseryoso. Dahil ang kanina'y bata lang nakasama nila ang siyang naglilid na sa kanila ngayon. Naalala niya ang chismis tungkol sa hidden class na Dragon Tamer. Si Lufan nga ito. Pero imposible ito dahil sobrang lakas niya. Kung si Lufan talaga ang nasa chismis dapat mahina lang siya dahil expected na yun kung Dragon Tamer siya. Narating na nga ng team nila ang Mystic Realm Village Center o ang pusod ng lugar na yon. Kaliwat kanan ng labanan pero walang katapusan. Sila ay napapalibutan ng napakaraming kalaban. Si Lufan at Sunge ang bumuhat sa grupo nila habang si Kinkyu naman ay inaalalayan ang nalasong si Ja. Ang profession niya ay hindi kayang madispel ang corpse poison kahit pa bumalik sila sa teleportation gate. Mawawala lang ang poison kung matatalo nila ang Mystic Realm Guardian. Nag-alala si Lufan kay Ja dahil kitang-kitang sobrang nahihirapan na ito. Kailangan nilang magmadali kundi ay mamamatay si Ja. Kumakalat na ang corpse poison at baka maging zombie na rin siya kalaunan. Sinabi ni Kai-Er na sa ngayon ay wala pa ring trace kung nasaan ang Mystic Realm Guardian ng village. Parang hindi yata tama to. Napakarami na nilang napatay na zombie at nagsisimula na rin silang mapagod. Kahit na nahihirapang magsalita ay sinabihan niya ang kuya niya na tumingin sa likod niya. Isang pulang liwanag ang nasa di kalayuan na mukhang bundok ng mga basura. Ang higanteng creature ay may malaking ulo na meron pang mga mas maliliit na ulo na random ang pagkakapwesto sa buong katawan nito. Lahat ng ulo nito ay may kulay pulang mata. Ito ang level 20 Iron Skin Zombie. Mukha mang mababa ang level at coins nito ay tumataginting naman ang experience ng 3,720 points. Katulad din ito ng ibang zombie na kayang makapang-infect. Ang special attack naman nito ay Assimilation Absorption. Ibig sabihin ay i-absorb nito ang kalaban niya at maidadagdag sa kanyang sarili. Kaya mas lalo pa itong lalakas. Hindi lang yon, ang Iron Zombie ay kaya ding patigasin ang skin niya na parang bakal. Ang tawag sa state na ito ay Steel Skin kung saan ang defense at endurance nito ay tataas ng 40%. Mukhang narinig na nga si Kai-Er kanina dahil mukhang ito na nga ang hinahanap-hanap nilang Mystic Realm Guardian. Walang duda, ang Iron Skin Zombie ang Guardian. Nakakapangilabot ang tunog nito nang magsimulang sumugod dito at ang buong lugar ay yumanig. Walang ibang nasa isip ang Guardian ito kundi ang kainin silang lahat. Sa kabilang banda naman ay lumala ang kondisyon ni Ja. Kung tama ang hinala ni Lu ay kaya nitong mag-awaken pa ng ibang Iron Skin Zombies. Pawisan man at hinihingal ay tinawag ni Lufan ang mga kasama niya. Kailangan nilang talunin ng Iron Skin Zombie dahil baka i-absorb nito si Ja. Isang Moonlight Slash ang ibinigay ni Sunge at akala niya ay tatalab na ito. Pero laking gulat niya. Hindi man lang nagasgasan ng zombie. Nayupi lang ang espada niya dahil sa tigas nito. Sumugod na din si Lufan dahil alam niyang wala siyang dapat sayanging oras. Aatake lang ang mga zombies dahil naa-attract nga ang mga ito. Mula sa ere ay umatake si Lufan gamit ang kanyang dagger. Pinuntirya niya ito. Boom! Headshot sa ulo. Malaking damage ang tinamo ng ulo nito dahil sa atake ni Lu. Ang kaliwang bahagi ng ulo nito ay halos mabura kaya napasigaw ng malakas ang zombie na ito. Tumatalab ang weapon ni Lu kahit malabakal na ito sa tigas. Pero nag-counter attack ang zombie. Ginamit nito ang Steel Skin mode kaya naman tumaas ang defense at endurance nito ng 40%. Alam ni Lu na 2 tira na lang ang kailangan niya para mapatumba ang kalaban. Pero mas kailangan niya pang bilisan. Pinagpapawisan si Lu dahil sa tindi ng mga eksena. Inactivate niya ang epic quality
ability ng Ink Dragon Scale Sword kung saan ang strength ay tumaas ng 65 points at ang endurance naman ay tumaas ng 30 points. Ang Dragon Blood Amortization ay nagsimula kung saan ang user ay partial na magda-dragon transformation kung saan tataas ang dragonization power. Baliwala na lang sa kanya ang Iron Skin ng zombie. Nabaling ang atensyon ng zombie sa kawawang si Ja at kay Kinkyu. Ang zombie ay inactivate ang ability nitong Assimilation Absorption. Ia-absorb na nito si Ja para mapalakas ang sarili. Nasa ere si Lufan para atakihin ang zombie nang inutusan niya ang lahat. Sinabi niya kay Kinkyu na gamitin nito ang Holy Spells habang si Sungi at Kai-Er naman ay naatasang protektahan si Ja. Ang kamay ni Lu ay nag-transform ng katulad sa dragon. Dahil nga sa transformation na to ay nag-uumapaw ang lakas niya dahil sa pagtaas ng kanyang dragonic power. Kasabay naman nito ay itinaas ni Q ang staff niya. Isang magical aura ang pumalibot sa kanilang lahat. Ang dalawang estudyante nga ay sabay na pinakawalan ng kanilang atake. Habang papalapit nga sa kalaban, ang pinagsamang dragon power at arcane magic ay nagsanib. Mukhang sa gantong paraan ay mananalo na sila. Kombohan ba naman ng Holy Starlight at Dragon Claw? Ewan na lang talaga. Ano kaya ang mangyayari sa Iron Skin Zombie? Matatalo kaya nila ito at maililigtas si Ja? O baka naman ay katulad lang ito ng Profession Awakening ni Lu na grabe lang sa effects? Abangan sa susunod na part. Maraming salamat.